barado mga boss, oh. Barado yung tubo. Ayaw bumaba nung tubig. Actually hindi tubig yan mga boss, asido yan na nilagyan ko ng tubig. Nililinis ko yung loob ng tubo. Ito, tingnan nyo, bubula yan. Oh, di ba? Napansin ko kasi ayaw bumaba nung tubig kanina. Barado. Ano to mga boss, radiator to nung bulldozer na D8R, pero aluminum type siya. Aluminum type. Ito bakal tsaka copper yung tube. Ito lahat aluminum yan mga boss. Maganda to kasi madaling lumamig yung tubig o ulan dito sa loob. Kaya nga lang yung design ng tubo niya ang liliit, kaya ang bilis mabarahan. Di kita kasi di kita mga boss. Ito. Ito. Ayan o. Ayan o. Ayan ang butas ng tubo niya. Liliit. Kaya kahit na maliit lang na dumi, parado na siya kagad. Sayang. Kung mapapansin nyo, ayan o. Naka-welding yan mga boss, buo. Pati yung ito tayo. Ayan o. Ito yung loob. Yung upper niya o. Naka-welding o. Kung bubuksan ko to para malinis yung tubo niya, kakatingin ko yan. Katingin ko ng grinder. Sayang, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tapos meron pa roon. Ang lilit kasi ng tubo niya kahit naman buksan ko to, hindi ko rin masusundot sa loob kasi wala akong panundot na maliit. Siguro yung butas niya malaki pa nga to malaki pa tong panundot kong to baka kalahati lang nito, kakatiin sa gitna. Kaya yan, konting dumi lang, barado na yan ayaw bumaba ng tubig ay asido pa nga yan malamang i-scrap ko yung lahat ng yan kasi barado ganon din, kung bubuksan ko yan hindi ko rin naman masusundot dahil napakaliit yung butas niya. Asido na yung nilagay ko, panlinis sana, kaya lang yung dumi niya kasi hindi naman bakal o kalawang. Kung kalawang sana, kuhang-kuha ng asido. Iba hindi bakal kaya hindi kayang tunawin ng asido. Dapat dito bumubula yan kasi may asido na akong nilagay sa kanya. Bubula sana yan kung madumi sa kalawang tong radiator na sa loob dito. Update ko kayo mga boss. Puno na yung batap ko tumutulo na yung tubig. So eto na mga boss. Ay, gagawin ko, bubuksan natin mga boss. Kakatingin ko yan, paikot. Kating kasi naka-welding yan para makita natin yung loob nito kung ano nga ba ang dahilan bakit ayaw mag-penetrate ng tubig, di ba? Mahirap na dahil marami-rami to i-scrap ko. Baka tanungin ako ng bisor namin kung bakit ko in-scrap. Maganda na yung malinaw yung isasagot sa kanya. Mahirap ng puro hula lang, di ba? Hindi rin naman biro yung presyo nito. Kaya gagamitan ko nito para mabuksan. Manood muna kayo mga boss. Yan, check natin mga boss ano bang problema? Ano ba yan? Langis. May langis pala. Ano ba yung kwadrado ko man? Yung kwadrado kong bakal. Patong nga. Ayan. Langis. Ibig sabihin, kasi maliit yung butas nito may langis sa loob. Gasolina. Papalilinis natin dyan. Kaya ayaw pumasok ng tubig. Kasi nag-stack ng langis yung loob niya Oh. Maliit lang yung butas
Liit ng butas. Ito yung langis. Lahat yan. Order tayong gasolina. Nyo? Yan ang banding. May langis. Ang dumi niya langis. Hindi yung ano, kalakalawang. Kaya nagbara. Kasi, yan ang isang punta ito. Diba? Nilinisip ko na kasi. Nagbabalik ko pala rin dito. Update ko na lang. Tingnan nyo mga boss. Oh, di ba kanina ang dumi niyan? Oh, meron kasi kung natirang konting gasolina, unleaded. Ayan, pinanlinis ko. Oh. Ang bilis niyang tunawin yung mga langis-langis dito na nakatambak kanina. Oh. Ayan oh. Oh, ayan. Langis yan. Oh. Pati itong takip oh. Oh, kanina puno yan. Puno ng langis yan. Oh, ngayon, ayan, lumabas na yung butas niya. Oh. Pero lalagyan ko pa to mga boss ng tawag dito ng gasolina kasi yung loob niyan may langis pa yan yung loob niyan. Ang gagawin ko lang ngayon is wala kasi kung gasolina na natira lang yun. Order pa ako para kasi ilan yan ilan yung lilinisin ko na ganito, bababaran ko ng gasolina yan siguro sa isang araw pwede yung mga dalawang ganito kasi kapag nilagyan ko ng gasolina yan hindi naman kagad bababa siya dahan-dahan siyang bababa. Ang tinutunaw na kasi yung mga langis sa loob hanggang sa mag-penetrate na siya dun sa ibaba. Kaya dahan-dahan natunaw, mawawala na yung binuhos ko, magbubuhos na naman ako, ganun. Tiyagaan lang kasi nga ang liit ng tubo niya ang liit ng butas unlike doon sa ibang radiator na malalaki yung tubo, saglit lang baba ka agad yung gasolina. Ito lilit. Kaya gagawan lang natin ng paraan to para mapakinabangan pa kasi ang ganda pa bago pa to, sayang naman kung natako na. Okay, so update ko kayo mga boss. Magre-request lang ako ng gasolina. So ito na ang update mga boss. Mapapansin nyo dumumi ulit, diba? Kasi yan, nilagyan ko siya ng gasolina tapos nilagyan ko ng tubig. Nung nilagyan ko ng gasolina, nakita nyo naman luminis, diba? Pinakita ko sa inyo. Tapos nilagyan ko ng tubig para mawala yung amoy ng gasolina. Tapos kinisprayan ko kasi para yung mga nasa loob na stock na gasolina ay lumabas. Since nabarado pa nga yung tubo niya, dito lumabas yung langis. Ayan. Kaya yan, maitim uli. Maitim uli yung heater plate niya dahil sa langis. Pero hindi importante yan. Ang importante dyan, nalaman ko kung ano yung dahilan kung bakit siya barado. Diba? So ang problema niya pala ay may langis yung kanyang mga butas sa tubo. Ayan o. Kaya ang gagawin natin, sasauli na natin to mga boss. Ayan. I-welding ko na yan nang sa ganon, pagkatapos nyan, malalagyan ko na siya ng gasolina sa loob. Bababara natin. Yun ang solusyon dyan mga boss. Babara ng ng gasolina nang sa ganon, matunaw yung langis na nasa loob ng mga tubo. Okay? Yun ang tip ko mga boss ha. So ito, lalagyan pa natin ng tubig. Actually, nilagyan ko na rin naman to kahapon. Kaya nga lang, for sure. Kasi kapag may gasolina pa sa loob ng tubo na naiwan, lalo pat marami, possible na sumabog yan mga boss. Kaya mag-iingat kayo kung sakasakaling gagawin nyo to ha. Siguraduhin yung lagyan nyo ng tubig. Linisin nyo ng mabuti bago kayo tawag doon, maghihinang o mag-welding. Dapat hindi na siya amoy gasolina. Kung maamoy gasolina man, konti na lang. Ako, binabad ko na rin yan sa tubig kahapon. For sure lang para maiwasan natin yung aksidente. Ayan. Ayan o, kita nyo naman. Lumusot na yung tubig na inilagay ko. Ibig sabihin, nakakadaan na pero hindi pa 100%. Nakakadaan na yung tubig sa mga tubo niya. Yun nga lang, hindi pa 100% mga boss. So, sasarado muna natin to nang sa ganon, malagyan natin ng gasolina yung loob nito. Ayun, lumabas na yung tubig na nilagay natin. O, di ba? Ayan yun. So, ibig sabihin, nagpe-penetrate na yung ibang tubo, di ba? Kahapon, nilagyan ko ng tubig yan, hindi bumababa yung tubig. So, nung binuksan ko nga ito, nakita kong may langis, nilagyan ko ng gasolina, tinesting ko, ngayon nag-penetrate na. Kaya lang, hindi pa 100%. Ulitin ko. Kaya kailangan, lagyan pa natin o babaran. Para mangyari yon, kailangan, weldingin ko muna ulit ito. Babalik natin to mga boss. Ayan o. Sa pagwe-welding mga boss, ayan. So, madali lang naman yan. Kasi nga, kung
bumaligtad man, nakita nyo pag bumaligtad, hindi na magkaparehas. Angat na siya rito. Diba? Oh, angat na siya. Oh, angat. So, ibig sabihin, hindi yan yung tamang position niya. Ayun, nadikit. Teka lang. Nadikit sa langis. Yan langis kasi mga boss. Hindi kakapit dyan yung ano. Kailangan malinis. So, ibig sabihin, hindi yan yung tamang position niya. So, ayan. Ayan yung tamang position niya mga boss. Hindi siya nakaangat. Tsaka, lalagyan natin ng clearance. Lagyan natin ng clearance mga boss. Ganyan. Ayan. Kasi nung pinutol natin yan eh. So, may daan. Yung cutting disc. Ay, daan na yung aking gamit eh. May daan. Ibabalik lang natin yung kapal na naputol o nakuha ng cutting disc yan. So, ganyan yan. Diba? Tapos tatambakan natin ang aluminum dyan. I-spot muna natin tapos ihihiga ko. Mamaya pag naka-spot na yan, pag-welding. Okay? So update ko na lang kayo mga boss. O yan ang gagawin ko. Ha? Pag i-spot ko muna siya dito para maihiga natin siya doon. Okay?